Nagmadali si Donald Trump na ibenta ang Ukraine kay Putin, hindi alintana ang mga konsesyon ng Kyiv, basta't may agarang kasunduang pangkapayapaan. Iyan ang opinyon na inihayag ngayon ng dating tagapayo ni Donald Trump sa pambansang seguridad na si John Bolton, na higit kanino man ay nakakaunawa sa politika ni Trump. Ipinapakita ng pagmamadali at kakulangan sa konsistensya ng United States admin sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine ang pagsisikap ni Trump para sa kasunduang pangkapayapaan. Sa kahit anong halaga at kahit ano pang mga maaaring maging epekto sa hinaharap, ang mahalaga ay ang pagkakataong maipahayag ang sarili bilang tagapamayapa dito at ngayon. Hindi iyon mahalaga kay Trump. Mas importante sa kanya ang agad na negosyo kasama ang mga Ruso at paggamit sa mga sinakop na Ukrainyano, kaya di na niya iniisip ang epekto ng kanyang planong pangkapayapaan. Bukod pa rito, ibinunyag ni Bolton ang ilang detalye tungkol sa lantaran at makarusyong gawain ni Steve Witkoff, na ngayon ay hindi na itinatago na siya ay nagsisilbi sa Kremlin at para sa kanya ang pinakamahalaga ay makapagsara ng kasunduan sa negosyo. At kung ano ang mangyayari pagkatapos, wala na siyang pakialam. Sa madaling salita, marami pang kawili-wiling ikinuwento si Bolton tungkol sa kung paano basta-basta ibinenta ni Trump ang Ukraine. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kung nais ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Ang dating tagapayo ni Donald Trump sa pambansang seguridad na si John Bolton ay naglabas ng malaking kolum sa The Telegraph. Ayon kay Bolton, pagsapit ng araw ng pasasalamat noong Nobyembre 27, magulo na ang pulisya ng Washington tungkol sa Ukraine. At pagkatapos ay lalo pang lumala ang lahat. Ang tawag sa telepono ay nagpakita na si Steve Witkoff, kaibigan at sugo ni Donald Trump, ay sa esensya ibinenta ang Ukraine sa mga Ruso. Nagbibigay ng payo kay Yuri Ushakov, tagapayo ni Vladimir Putin sa foreign policy. Paano mo mapasasaya si Pangulong Trump? Narito ang sipi kay Bolton. Bukod pa rito, mukhang inamin ito ni Trump. Nakipagkita ako kay Ushakov nung embahador siya ng Moscow sa Washington sa panahon ni George Bush Jr. Nakapagtrabaho ako sa kanya noon at sa unang termino ni Trump, mukhang totoo ang transcript para sa akin. Sa pagtatapos ng linggo, kakaunti lang ang magandang balita ni Volodymyr Zelensky. Maliban sa nawalan ng bisa ang deadline ni Trump sa araw ng pasasalamat para sa kanyang planong pangkapayapaan. Kung ano ang naging dahilan ng huling pagtatangkang ito na makamit ang kasunduan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nananatiling isang misteryo. Ganun din kung sino talaga ang tumatayong pangunahing diplomat ng Amerika at ano ang tunay na mga layunin. At dito, diretsahan ng sinabi ni Bolton na hindi masukat kung gaano ito karaniwan para kay Trump ang kawalan ng malinaw na estratehiya sa pambansang seguridad mula sa pananaw ng Amerika o Ukraine. Hindi sistematiko at hindi pantay ang mga negosasyon at hindi isinasaalang-alang ang totoong katotohanan. Pangunahing tanong, mayroon pa bang hindi malinaw o di nare-resolba? Halimbawa, issue sa teritoryo at seguridad ang pangunahing dahilan ng digmaan. Hindi pa rin ito nasusolusyonan, pero halos idineklara na ni Trump ang tagumpay. Hindi makatotohanang mga deadline at parang mga nagbebenta ng second-hand na sasakyan. Walang katapusang masayang usapan tungkol sa mabilis na kasunduan. Ayon kay Stata Bolton, malinaw niyang sinabi na si Trump ang laging sanhi ng kaguluhan sa paggawa ng desisyon. At dito naman sinasabi na una sa lahat, sa pag-uusap ni Witkoff at Ushakov, maaaring mapagpasyahan na ang huling kaguluhan ay si Witkoff mismo ang nagpasimula na masiglang ibinalita ito kay Ushakov matapos ang kasunduan sa Gaza Strip para sa pagpapalaya ng mga natitirang bihag na Israeli. Dito, nagbigay si Bolton ng mahalagang puna. Masasabi ko, sa wakas may isang tao mula sa matataas na antas ng kapangyarihan sa Amerika na nagsabi nito ng malakas. CP. Sa ngayon, siyempre, ang kasunduang ito tungkol sa Gaza ay nasa kritikal na antas. Walang ebidensya na nagpapakitang balak ng Hamas na itigil ang armadong laban sa Israel o magdisarma, na siyang pangunahing kondisyon para sa anumang pag-usad na lampas sa pagpapalaya ng mga bihag. Ibig sabihin, ayon kay Bolton, nagkaroon nga ng kapayapaan pero hindi pa rin naging epektibo ang planong pangkapayapaan hanggang ngayon. At hanggang ngayon,
Walang gustong umamin na ang idineklarang kapayapaan sa Gaza Strip ay hindi pa talaga nangyayari at ang Hamas ay patuloy pa ring umiiral. Wala pa ring nagdidisarma sa kanila at muli na namang nagbabanta ang Iran ng panibagong digmaan laban sa Israel. Nilagdaan ang planong pangkapayapaan, ipinagmalaki pa ito ni Trump sa buong mundo. Heto pa. Ayon kay Bolton, matapos makausap si Usakov, nagkunwari lang si Witcomb ng tawag sa pagitan ni Putin at Trump para masigurong nakatulong ang kanyang pagsisikap o makakatulong sa hinaharap na hadlangan ang kasunduan ni Trump at Zelensky tungkol sa pagdadala ng mga raketang MAGA VK. Diretsahang sinabi ni Bolton na ang kilos ni Witkoff ay hindi simpleng tapat na pamamagitan, kundi pro-Russian na politika ng isang Amerikanong opisyal. Sabi ni Bolton, malinaw na ginawa ni Trump na parang ultimatum ang kasunduan kay Zelensky, pumayag ka o hindi. Pwede siyang sumuko o, gaya ng sabi ni Trump, magpatuloy lumaban ng buo ang lakas. Iniulat na binalaan ni Dan Driscoll, kalihim ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, na mahirap ang kalagayang militar ng Ukraine. Umabot na sa puntong ipinaalam sa Kyiv ang hindi maiiwasang pagkatalo na hindi pa nangyari sa mga pagtataya ng Estados Unidos. Ibig sabihin, diretsahang sinasabi ng pangunahing kaalyado ng Ukraine na matatalo sila bukas, kaya dapat na silang sumuko. Uulitin ko, ito ang pangunahing kaalyado. Hindi ito kapani-paniwala. Bahagya lang nagtagumpay ang mga sumunod na pagtatangka ni Marco Rubio na maibalik ang balanse sa Geneva. Dahil ang pinakamahirap na tanong, gaya ng paghahati ng teritoryo, ay patuloy pa ring tinatalakay ni Trump, Zelensky at Putin. Narito ang pinakamahalagang sipi mula kay Bolton. Pangatlo, ang tanging layunin ni Trump ay makipagkasundo kahit anong kasunduan. Iminungkahi ni Witkoff kay Ushakov na iparating kay Putin na sila ni Trump ay nag-usap tungkol sa halos magkaparehong 20 puntong plano para sa kapayapaan, gaya ng sa Gaza. Sabi pa ni Witkoff, bibigyan ako ng presidente ng kalayaan at kapangyarihan para makamit ang kasunduan. Malinaw na ang sitwasyon sa Gaza Strip ay hindi talaga katulad ng sitwasyon sa Ukraine. Paglalarawan kay Witkoff, ang paraan ng pag-iisip ni Trump ay nagpapatunay na wala siyang mahahalagang pulang linya sa politika. Ang tunay niyang layunin ay ang Nobel Peace Prize. Maaring nababahala siya na ang mga patakaran ng Nobel Committee ay nangangailangan na siya ay ma-nominate para sa kasunduan sa Ukraine bago ang Enero 31. Dito nagsimula, kaya pala nagmamadali siya bago ang araw ng pasasalamat. Dahil dito, sa ilang kakaibang dahilan, kailangan na naman ng kanluran na pigilan na ang panibagong diplomatikong hakbang ni Trump ay mapakinabangan ng Kremlin. Para magtagumpay, dapat nang aminin ng mga kaibigan ng Ukraine na wala talagang pakialam si Trump kung paano maapektuhan ang Ukraine ng anumang kasunduan. Ang iniintindi niya ay kung paano ito makakaapekto sa kanya mismo. At heto na tayo, pinatotohanan ni kalihim ng Estado ng Amerika Marco Rubio ang pahayag ni Bolton na hindi tatalakayin ng White House ang seguridad ng Ukraine hanggat walang kasunduang pangkapayapaan. Para kay Trump ito ay lohikal dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kasalukuyan, hindi ang malayong hinaharap tulad ng 3 taon mula ngayon kapag hindi na siya presidente. Gayunpaman, para sa Ukraine, ang anumang kasunduang pangkapayapaan na walang matitibay na garantiya sa seguridad ay hindi lang basta nagiging kulang at walang pag-asa, kundi nagdudulot din ito ng eksistensyal na banta. Dahil pakinggan ninyo, pumapayag kami sa pagtigil ng digmaan nang walang kahit anong garantiya sa seguridad. Pinipilit si Trump na pakinggan ang planong pangkapayapaan at tanggapin lahat ng kondisyong gusto nila para masiyahan ang ego ni Donald Trump. Ang usapin ng seguridad ay saka na lang daw. Baka matapos ang 3 taon at umalis na si Trump, hindi na ito pag-usapan. Napansin ni Bolton dito ang isa pang mahalagang punto. At hindi ang Ukraine o marahil ang NATO. Mas masama pa, ang paggalang ni Trump kay Putin tungkol sa issue ng Ukraine ay kitang-kita rin sa paggalang ni Trump kay Xi Jinping tungkol sa issue ng Taiwan. Ayon sa ulat, sa oras na pag-uusap sa telepono noong Nobyembre 25, nagreklamo si Xi Jinping kay Trump tungkol sa pahayag ng bagong punong ministro ng Japan na si Shinzo Takaichi tungkol sa Taiwan. Hiniling ni Xi Jinping kay Takaichi na bawiin ang kanyang mga pahayag na ang aksyong militar ng China laban sa Taiwan ay maaaring magdulot ng kaukulang tugon mula sa Japan. Sa parehong araw, agad na tumawag si Trump kay Takaichi
At ayon sa ulat, hindi bababa sa hiniling ni Trump sa kanya na umiwas muna sa pagbibigay ng pampublikong pahayag tungkol sa Taiwan. Ayon sa mga tagamasid sa Japan, ang babala ni Trump sa pinakamalapit na kaalyado ng Amerika sa Silangang Asya ay dahil sa nais niyang mapanatili ang marupok na ugnayang pangkalakalan sa China at maisulong ang pinakamalaking kasunduan sa kalakalan. Ang mga Europeo at Amerikano na inuuna ang kolektibong seguridad kaysa personal na interes ni Trump ay dapat ding mag-alala, ngunit nananatili ang pag-asa. Sa nakaraang buwan, may mga palatandaan na maaaring mabuwag ang elektoral ni Donald Trump at humihina ang kanyang impluensya sa Partido Republikano. Lumalakas ang batikos ng mga Republikano sa patakaran niya sa Ukraine, na nagpapakitang hindi na maiiwasang maging lame duck si Trump. Sa taglamig kay Zelensky, dapat alalahanin ng mga lider ng mga bansa sa NATO at ng mga matinong Amerikano ang matapang na sagot ng komandante ng hukbong dagat ng Estados Unidos na si John Paul Jones nang sinabi niya sa mga Briton sa labanan sa Cape Flamborough ang mga salitang, "Hindi pa nga ako nagsisimulang lumaban." Kaya dito maglalagay ako ng tutuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.